Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang Shorelon Inspired TV. Ang ating topiko ngayong araw ay patungkol sa wagas na pagmamahal. Lahat naman tayo, habang buhay tayo ay meron tayong pagmamahal. Nagmamahal tayo dahil tumitibok ang ating mga puso. Ang pusong ito ang nagbibigay sa atin ng wagas at tunay na pag-uunawa at pagmamahal na pinaparamdam sa mga taong mahalaga sa atin. Ito ngayon ang ating isa-isahin kung ano nga ba ang tunay na pagmamahal para sa bawat isa. Tara, umpisahan na natin. Paano mo malalaman kung isang pagmamahal ay tunay na wagas at hindi lamang isang ilusyon na napapalakas ng mga romantikong idea at panandaliang kilig? Sa mundo na puno ng mga ephemeral na relasyon at transient na damdamin, mahirap bang sabihin kung ang pagmamahal na nararamdaman mo ay talagang may lalim at tibay o kung ito ay pansamantalang kaligayahan lamang? Ang wagas na pagmamahal ay hindi laging makikita sa mga magagarang date o sa mga malalambing na mensahe sa social media. Ito ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa maaaring ipakita ng panlabas na anyo. Ang tunay na wagas na pagmamahal ay isang bahagi or ito ay isang hindi matitinag na puwersa na hindi natitinag ng oras, distansya o mga pagsubok. Ito ay isang pagdanas na nagbibigay diin sa pagkakaisa at pag-unawa sa kabila ng mga pagkakaiba-iba ng tao at syempre sa pagkakamali ng bawat isa. Sa ilalim kasi ng wagas na pagmamahal, ang bawat pagkilos at desisyon ay isinasaalang-alang ng kabutihan ng isa't isa at hindi lamang ang pansariling kapakinabangan. Ang wagas na pagmamahal ay nagtuturo sa atin na lumikha ng espasyo para sa mga imperfeksyon ng ating kapareha at tanggapin sila sa kanilang kabuuan. Sa halip na maghangad ng perfeksyon, tinutulungan tayong pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang pag-aalaga, pagkakaintindihan at malasakit na nagpapatibay sa ating relasyon. Ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa pagtanggap ng mga magagandang aspeto ng isang tao. Madalas ang wagas na pagmamahal ay nasusubok sa mga oras ng hirap at pagsubok. Sa ilalim ng tunay na pagmamahal, natututunan natin magbigay ng suporta sa oras ng pangailangan at hindi lamang sa oras ng kasiyahan. Ang pagsubok na ito ay maaaring magbigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa isa't isa at magpapatibay sa relasyon sa harap ng mga pagsubok na darating sa inyo. Sa bawat pagsubok na tinatahak, natututunan nating maging matatag at magkaisa sa halip na maghiwalay. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay nagbubuklod sa atin sa kabila ng lahat ng pagsubok at nagpapalakas sa atin upang harapin ang mga hamon ng magkasama. Ngunit paano natin matutukoy ang isang pagmamahalan natin or ano ba yung palatandaan ng wagas na pagmamahal?
Ang pagmamahal ba ay matutukoy sa mga malalaking gestures? Tulad ng paglalakbay, pagbibiyahe, o kaya pagbibigay ng magagarang regalo? O kaya sa mga maliliit at simple, ngunit makabuluhang pagkilos? Ang tunay na pagmamahal ay madalas na makikita sa mga maliliit na bagay lamang. Pag-iintindi at pagpapatawad. Sa paglalaan ng oras para sa isa't isa. Kahit sa gitna ng abalang buhay. At sa pagbibigay ng suporta sa mga pangarap ng bawat isa. Ang mga simpleng pagkilos na ito ay maaaring magdala ng mas malalim na kahulugan at kasiyahan sa isang relasyon. Paano natin maipapahayag ang ating wagas na pagmamahal sa araw-araw? Ang pagmamahal ba ay kinakailangang ipakita sa pamamagitan ng malalaking plano o sa pamamagitan ng patuloy na pag-aalaga at malasakit sa bawat araw? Ang wagas na pagmamahal ay maaaring ipakita sa mga simpleng bagay sa pamamagitan ng mga maliliit na aksyon ng pagkalinga. Sa pagkakaroon ng oras para sa bawat isa. At sa pagbibigay ng suporta sa mga pangarap at pangangailangan ng kapareha. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nangangailangan ng enggrande. Sa halip, ito ay madalas na matatagpuan sa mga araw-araw na pagkilos na nagpapakita ng tapat na malasakit at pagkakaintindihan. Ang pag-uunawa sa wagas na pagmamahal ay hindi isang madaling proseso. Ito ay nangangailangan ng panahon, pagsisikap at dedikasyon upang mapanatili at mapalago. Ang pagmamahal ay isang paglalakbay na hindi laging tuwid. Ito ay puno ng mga twists and turns at madalas ay nangangailangan ng matinding pangunawa at pag-aalaga sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sa huli, ang tunay na pagmamahal ay nagiging bahagi ng ating pagkatao na nagbibigay sa atin ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa paglalakbay ng buhay kasama ang ating minamahal. Sa pagtatapos, ang wagas na pagmamahal ay isang mahalagang bahagi ng ating pagkatao na nagbibigay ng layunin at kahulugan sa ating buhay. Ito ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam ng kasiyahan at kilig, kundi sa pagbuo ng tunay na koneksyon na nagbibigay suporta, pag-aalaga at pag-unawa. Ang tunay na pagmamahal ay nagmumula sa puso at sa pamamagitan nito, natutunan nating pahalagahan ang bawat sandali at relasyon. Ito'y magbibigay ng tunay na kasiyahan sa ating buhay. Sa huli, ang wagas na pagmamahal ay isang yaman na hindi matutumbasan at isang mahalagang aspeto ng ating pagkatao. Na ito ay magiging isang bahagi na magpapalakas at magbibigay kahulugan sa ating paglalakbay sa ating buhay. At dyan po nagtatapos ang ating usapin tungkol sa kahulugan ng wagas o kaya'y tunay na pagmamahal. Marahil marami sa atin ang nabigo, nasaktan, nadurog ang mga puso nang dahil sa pagmamahal, nang dahil sa huwad na pagmamahal na akala natin totoo. Oy, may mga bagay din naman na nadurog ka, iniwan ka dahil may nagawa kang pagkakamali.
O dahil kulang lang kayo ng komunikasyon, kayo humantong sa paghihiwalayan ng inyong relasyon. Ano man ang rason, ano man ang dahilan, naging desisyon niyong iwan ang isa't isa. Kayo ay sumuko. May mga pagmamahal na worth fighting for. Yung pagmamahal na kaya pang solusyonan sa pamamagitan ng pag-uusap, sa pamamagitan ng pagpapatawad. At kung darating ang araw na hindi mo na maintindihan kung tama pa ba na nag-i-stay ka sa kanya, na minamahal mo siya samantalang nararamdaman mo na para ka na lamang alikabok sa paningin niya. Kung darating ang araw na yon, kaibigan, magnilay-nilay ka. Ito ay payo ko sa mga kasal na. Kasi ang hirap pong makipaghiwalay kapag kasal ka na. Madiling yan kapag hindi kasal. Pero pag kasal na kayo, lagi mong iisipin ang bagay na to, kaibigan. Dumating ang oras o nagkaroon ng oras at panahon na kayo'y nagmahalan. Pag-isipan mong mabuti bago ka magdesisyon na iwan ang isang tao. Kasi may punto ng buhay nyo na nagkaintindihan, nagkaroon kayo ng connection sa isa't isa. Isipin mo yung mga panahon na una kayo nagkakilala. Isipin mo yung mga panahon na yung kilig ay nandun pa. Isipin mo yung mga panahon na nangako kayong walang iwanan hanggang sa uli. Isipin mo yung mga pangako nyo sa isa't isa. Saka mo tanungin ang iyong sarili. Tama ba na iiwan ko ang isang taong to? Dahil pakiramdam mo, wala ka ng kwenta sa kanya. Sometimes, yung pakiramdam mo ay hindi totoo. Tanungin mo siya, saan ba patungo yung relasyon? Tanungin mo siya, ano nga ba ang nagawa mong pagkakamali? Bakit ganun siya? From that point, magkakaroon ulit kayo ng komunikasyon. At yung hindi nyo pagkakaintindihang dalawa ay mabibigyang kahulugan. Magkakaroon kayo ng kaliwanagan. At darating sa point na kaya nyong patawarin ang isa't isa at kaya nyo pang ibalik ang dating kayo. Yung dating masaya, yung kahit anong pagsubok ang darating, nandun pa rin yung kilig, pagmamahal at respeto. Kaya kaibigan, bago ka magmahal, siguraduhin mo munang handa ka. At yun po mga kaibigan, nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Muli, ito ang Sherlon Inspired TV. Hanggang sa muli, paalam.